Hey guys, what's up? Advantage Raymond here. So, ito guys, tuloy lang natin yung vlog natin kahapon. Okay. So, for the KJ Works M700 bolt action airsoft sniper. Airsoft rifle. Okay. So, ito. Buuin ulit natin. Okay. So, kahapon, nag-test ako. Okay. 0.20 umakyat, 25 umakyat, 28 umaakyat, then 0.30 umakyat ba? Kalimutan ko na eh. Pero umabot ako sa 0.32, diretso siya. Tapos 0.32 umabot, natatamaan ko yung target at 30 meters. Okay, pero hindi consistent kasi wala akong sights eh. Medyo tinatansya-tansya ko lang. Kumbaga, nakikita ko yung, tawag parang bullet tracing. Nakikita ko sa nahuhulog, medyo tinatansya ko lang. Natatamaan ko yung target eh. Okay? So, ngayon, iniisip ko kagabi, kung nasaan yung hap. Kasi tinaray kong, hindi ko mahanap eh. No? Kasi nga, gusto ko diretso, di ba? Tapos, binasa ko yung manual. Sabi din sa manual, okay, ito yung manual, no? Ang sabi dito, yun sa ibabaw daw. Ito, akala ko ito. Kasi may sasabi sa ibabaw eh. So, pinipihit ko to, ina-adjust ko to. Pero wala nangyayari doon sa trajectory. Sabi ko, hindi. Tapos ang ginawa ko, kinalas ko to, di ba? Kinalas ko, tapos tinanggal ko to, tapos kinapaka pa ako dito. Wala siyang Hindi ito eh, hindi siya eh. Okay? So, ngayon, ginawa ko, tinitingnan ko to kagabi. Sabi ko, saan kaya ito yung hap? Tapos may mga nakikita ako mga bilog-bilog dito, ganyan. Tapos may nakita ako to, meron isa dyan. Tapos nakikita ko actually yung hap dito eh, So sabi ko, tapos may nakita parang screw. So, naisip ko ngayon, baka ito yung hap. Okay, so hindi ko pa siya na-adjust. So ngayon, yun nga, titingnan ko nga to. Kung merong allen na maliit. Yun, merong maalin na maliit. So, may posibilidad, ito nga yung hap. Meron siya maliit, no? So, itong alin na to, parang same to dun sa mga alin na ginagamit sa mga gas blowback rifle natin, di ba? Pag nag-a-adjust tayo, yun sa valve, yung para siya, high power, no? Ganyan. Ito, same size, okay? Ngayon, feeling ko, ito yun. Ito. Feeling ko yan yun. Ito, nasa taas na to. Okay, so ang gagawin natin, tama, yan nga yata. Okay, so ngayon gagawin ko, babawasan ko. Titingnan ko kung, umikot eh. Tama, yun nga, gumalaw, nabawas yung yung hap eh. Tama, ito nga yung hap up. So, saan kaya sagad na to? Ito, medyo nagsagad na siya. Teka, wag natin, baka masobrahan. Okay, so yung pala yun, yung hap. Okay, so yun yung gagawin natin ngayon. Testingin natin tong unit na to. Tingnan natin kung anong BB magagamit natin. Straight papuntang 30 meters. Tingnan natin kung anong kaya. Okay, so ayun guys. Hey guys, so ito guys, nandito na tayo sa rooftop. So, testingin na natin. Okay, ito yung gusto nyo makita yung prep natin. Ayan. So, nag-prep ako ng 5 bala. Okay, 0.25. So, tatestingin ko siya sa 0.32. Tapos, meron din akong 0.36. Tapos, naisip ko, since adjust yung hap, baka pwede kong bawasan. Tingnan ko kung kayang 0.25 tapos diretso. Mabawasan ko na lang yung hap. Ganun. So, yun yung gagawin natin ngayon. Tapos yung gas na gagamitin ko is pure gas. Wala siyang silicone oil. Okay? So, yun guys. So, ito guys. After sang katutak na putok na BB at saka gas. Okay? Na sa tingin ko yung the best suitable sa kanya out of the box is 0.32. Parang yun yung maximum. Kasi pag nag-0.36 ako, hindi na siya consistent eh. Okay? Ngayon, yun nga, nasubukan ko sa kanya, 0.20 pwede siya. So, bababaan mo na yung hap. Tapos, pwede ka gumamit ng 0.2.
diretso siya. Nakakaabot siya na medyo malayo. Nakakaabot niya yung actually 30 meters. Yun nga lang, medyo mahirap barilin kasi nga medyo mahangin. So, tsaka siya, parang yung hop, iba-iba eh. So, iba-iba yung BB, iba-iba yung size. So, alam mo yun, masyado na malayo. Kumaga, you have to upgrade if ever, okay? So, ngayon, nilagay ko yung target kasi kahit sa point 32, hirap pa rin barilin kasi malakas yung hangin eh. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ito guys, i-switch ko. Ayan guys, makita mo. Nilagay ko yung target sa... Yan. Nilagay ko ng mga 25 meters. Okay, nilapit natin konti. Eh, makapansin mo yung mga halaman. Nilagyan ko ng halaman para nakikita nyo yung hangin. Mahirap kalaban yung hangin. Pag sa 30 meters, nakikita mo yung plate, gano'n, di ba? Ganun yung plate. Gumaganon yung bala rito. So, ang liit na rin kasi ng plate. Maliit lang yung plate. So, siyempre, out of the box lang to. So, sa tingin ko talaga, if ever, kailangan i-upgrade mo pa siya, papalatan kayo mga hop-up, and siguro pati barrel, kailangan palitan, something like that. If ever na gusto mo talaga siyang gamitin ng sobrang layo. Kasi, yung target ko kasi niyan, maliit yan eh, di ba? Kapag gagawin mong tao yan, siguro yung tao nasa 100 meters na yung tao. Ganun siya kaliit. Diba? So, pero kunyari, tao yan, ganyan. Tao, tumayo ng 30 meters. Talaga natamaan na natin. Pero maliit kasi yung target eh. Yun yung pinag-usapan, maliit siya eh. So, pag tao, syempre kailangan malayo-malayo pa yung tao para maging ganyang kaliit. Diba? So, estimate, siguro parang 100 meters. Parang ganun na siya kaliit. Diba? So, ayun lang. I-share ko lang. So, ngayon, pakita ko lang sa inyo. Barilin natin yan using 0.32. Ngayon, ito pa pala isa. So, syempre, mahirap mag-shoot, no? Walang sights eh. So, gumamit tayo ng red dot. Okay, so this is parang siya eh, ginagamit siya sa pistol. Pero pwede rin naman kasi siya sa rifle. Yung mga ganitong klaseng rifle. Mga pang-hunting na rifle, pwede siya. Ayan, no? Kasi out of the box yung mga ganito. Meron tong Picatinny eh. So, yun, kinabit ko siya dyan. Okay? So, yun, kahit pa paano, may dot ako na nagagamit. Diba? So, ayun. Ito, pakita ko sa inyo guys. Okay na rin naman. Yan nyo. Kanan. Naatat. Medyo nasa kanan yung dot eh. Umakyat ang BB. Kumaliwa, pataas. Kaya pa minsan, mo yun? Iba-iba yata yung sukat eh. Iba-iba yata kasi yung sukat ng BB. Kaya pa minsan, nagiging mas makapit sa hop, kaya aakyat. Something like that. So, yun nga. Kaya kapag sinasabi ko, pag medyo malayo na yung target, kailangan siguro nga talaga sinusukat yung BB para lahat ng BB na ginagamit mo, isang size lang. Sigurado ka isang size. Pero syempre, pag medyo malapit yung target mo, wala masyadong problema dun. Kasi magre-rely siya sa FPS siguro. Tapos konting-konti lang yung sa hop eh. Okay? Tapos wala pa masyadong hangin. Pag mas malapit, mas less yung factor ng hangin. Di ba? Ganun siya. So, ayun guys, yun yung testing natin dito sa unit na to. Wala naman na akong okay naman. Yung umpisa, medyo maganit siya, 'di ba? Kasi nga bago. Kasi nga hindi naman siya parang steel. Tapos parang yung etong bolt niya, parang meron kasi siyang pintura, 'di ba?
So, kaya masikip. So, nung ginaganon ko na, nilagyan ko ng konting grasa, ayan, maluwag na oh. Ganun na naman siya. So, okay din naman. Nakakatuwa din naman siya. Yun nga lang, kapag gagamitin mo na nga ng pang war game, tapos malalayo, medyo kailangan siguro i-upgrade. Hindi ko lang alam kung kailangan i-upgrade yung barrel. Parang okay naman yung barrel eh. Pero meron nag-comment sa post ko, may comment ba or tinext sa akin or nag-message sa akin na meron daw yata siyang ganito tapos naka-upgrade yung ano para pasadya yung inner barrel pati yata yung half up parang gano'n upgraded. So ayun, inaantay daw niya yung ano ko, yung info galing sa akin. Dapat siya yata yung magbibigay ng info sa atin, di ba? Kasi upgraded yung unit niya. So, ayun lang guys. Kung meron akong ibang update regarding this, pero para sa tingin ko, wala na rin naman ako masyado magagawa dito. No? Out of the box, ganun lang. Optics pwede. Pwede naman siya lagyan ng scope if ever. Okay. So, pwede siya gamitin siguro 0.28 siguro, pero kailangan hindi mahangin. 0.30, 0.28, ganun, pero hindi kailangan mahangin para talagang diretso. Pero pag mahangin, medyo mahirap. Okay? So, ayun lang guys. Okay naman yung rifle. So, until next vlog na lang. Okay? Thank you for watching. Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.